Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 24, 2026. Mukhang hindi po maganda ang araw ng mga tagahanga ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Medyo off topic muna tayo ngayon mga tol sa politics ha. Ito lang, pagbigyan niyo ako ngayon dito kasi ang dami pong nagsesend sa akin ng message tungkol po dito eh. Hindi ko na nga sana papatulan ito kasi alam niyo kung kayo po ay nakasubaybay talaga sa aking channel simula po nung ako po ay nagsimulang mag-vlog, isa po ako sa mga nagoyo dito po kay Norman Mangusin eh. No? Ang akala ko po kasi talaga dito, napakabuti at malinis ang puso nito na matulungin at tumutulong nang wala pong inaantay na kapalit. Pero kinalauna, napagtanto ko na mali pala ako. Sabi nga sa akin na top wife dati, iniiyakan mo pa yan eh. Alam niyo kasi ganito yung naging sitwasyon niyan mga tol. Noong March 2020, during the lockdown, lumabas po sa harapan ng publiko itong si Norman Mangusin sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook. At isa po ako sa kulang-kulang kalahating milyon na nanonood sa kanya live habang siya po ay namamahagi ng tulong sa ating mga kababayan dito po sa Green Meadows, palabas dyan, EDSA. At talagang naniniwala ako nung una na matulungin siya. No, hindi ko tinitingnan na siya ay Francis Leo Marcos o kung ano man ang mga kwento ng mga vlogger tungkol sa kanya. Basta ako'y nakatingin lamang sa mga mabubuting ginagawa niya. Araw-araw ako nakatutok mga tol. Alam yan ng pamilya ko, alam na top wife. Talagang mula umaga, inaabangan ko kung anong oras magla-live si Kulaong. Talagang tutok na tutok ako kasi yun yung mga panahon ng mga tol na ako po'y dumaranas ng depresyon. Hindi po ako na-diagnosed ng depression kasi hindi po ako nagpatingin sa doktor. Pero alam ko sa sarili ko na nasa akin na lahat ng senyales ng isang taong dumadaan sa depression. Lalong-lalo na halos wala akong araw na inisip kung hindi na lamang mamatay, hindi na magising pag ako po'y natutulog o kung ano man na tatapos na sana sa buhay ko. Ngayon, dumating po itong pagkakataon na si Norman Mangusin lumabas sa publiko at nagiging masaya ako every time na pinapanood ko po siya. Subalit, yung kasiyahan na yon ay unti-unti pong nagbago sapagkat noong May 19, tandang-tanda ko ang petsa, no, mga tol, 2020, inaresto po ng National Bureau of Investigation itong si Norman Mangusin. Sa katunayan ng mga oras na yun, wala po ako sa bahay kasi nilabasan ako ng order ng PNP na ako po'y demoted lamang sa awol ko na kaso. Kaya nag-report po ako sa Rizal Police Provincial Office at kinakalap ko na ngayon yung mga gamit ko para magbalik sana ako sa kapulisan. Ngunit pagdating ko nga po sa Taytay Police Station, isa sa mga kaibigan ko, bibigyan ako ng gamit para sa pagbabalik ko sa PNP. Yun nga, nakita ko, inaresto na si Norman Mangusin. Sobrang lungkot ako. Sobrang lungkot talaga ako noon mga tol. Ito, nagpapakatotoo lang ako sa inyo kasi tangang-tanga ako dito ng mga panahong iyon. Parang hindi ako pulis, parang hindi ako teacher, parang hindi ako nag-iisip. Basta ako, tinitingnan ko lamang mabuti hangarin ito, mabait tong tao na ito at nakakatulong ito sa kalagayan ng aking kaisipan kasi nagiging masaya ako noong mga panahong iyon. Kaya sobrang lungkot ko nung May 19, talagang alam nila Mrs. ni Top Wife yung lubos kong kalungkutan. Hanggang sa dumating nga yung punto na nakakulong na siya, tapos kaliwat kanan, binabanatan siya, pinagtatanggol naman ng mga vlogger na sumusuporta sa kanya, hanggang sa dumating yung punto mga tol na merong isang vlogger, Canadian channel yata yun eh. Medyo malusog po siya. DJ Yui yata yung pangalan ng channel na yon, yung host. Tapos sa taas nun may mga nagtatalo-talo na mga anti-Francis Leo Marcos. Mga nagpapakilalang mga abogado. Syempre, very familiar ako sa criminal law and jurisprudence ng mga panahon yun dahil katitigil lamang ng review center kaya kahit walang libro, alam ko kung ano yung mga pinag-uusapan nila. At alam ko na mali yung kanilang mga binabanggit na batas doon po sa taas ng YouTube channel na yon. Nanood ako ngayon.
Hindi ako nakatiis kasi nasasaktan ako eh. Ganun ako katanga noon eh, no? O, kaya yung mga tangang Duterte supporter, may pag-asa pa kayo magbago. Kung ako nga, nabago eh. Eh di ganun ang nangyari. Hindi ko matanggap na nilalait-lait nila si Norman Mangusin na sa paniniwala ko ang pangalan noon ay Francis Leo Marcos. Pero hindi ko iniisip na siya'y kamag-anak ng mga Marcos. Wala sa akin yun. No? Eh, ganito na. Umakyat ako ngayon. Nagbaba ng StreamYard itong si DJ Yui. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, ha. Pagbaba niya ng StreamYard, pumasok ako. Pinaakyat ako ngayon. Doon ang naging kwento ng pagbablog ko, mga tol. Pag-akyat ko, alam to, nung mga sumusubaybay sa akin, pag-akyat ko doon, dinibati ko lahat ng nagpapakilalang abogado doon. Nakatingin lang ako sa camera kung ano yung mga artikulo sa batas na binabanggit nila. Kabisado ko. Sinasabi ko sa kanilang harapan. Kaya halos mapahiya yung mga nakakausap ko doon na nagpapakilalang mga abogado. Kasi hindi naman ako abogado eh. Pero mas alam ko, hindi sa pagmamayabang sa inyo, yung mga sinasabi ko during the time. At doon po ako nakilala ng tinatawag na FLM community. Sina DJ Byron, sina Boss Jojo, si paring Macber na DDS, pero nirerespeto ko yan, kahit DDS yan, kumpare ko yan. Sina paring JR, sina Maring Imelda, lahat ng mga kakilala ko sa FLM community before, na kilala ko sila dahil po dito. Kaya that is the silver lining, mga tol eh. Nung pagiging follower ko dito before kay Norman Mangusin. Nakapagsimula ako mag-vlog tapos nakilala ko hanggang sa the rest is history. Ito na nga po si Top 1. Pero going back dito po sa ating pinag-uusapan, ito na. Walang kadala-dala, arestado na naman. Pero ang medyo nakikita ko lang dito, mga tol, in fairness naman dito kay Norman Mangusin, mukhang sinakyan din ito ni Napolcom Biseo, Ralph Calinisan. Ano? Hindi ko alam kung para saan. Kasi ako, sa totoo lang, mas matutuwa sana ako kung ang sinasakyan ni Commissioner Calinisan, yung mga sensational cases talaga eh. Katulad ng paghahanap kay Atong Ang, kay Gerald Bantag, at iba pang mga bibigating mga kaso, hindi po yung ganito. Kasi ito po ay personal na away sa pagitan po ng dalawang vlogger eh. Si Norman Mangusin at saka si Makagago. Ang problema dito kay Norman Mangusin, dinamay niya yung pamilya ni Makagago, kaya po siya dinimanda. Idinimanda niya po ng multiple counts of unjust vexation at cyber libel itong si Norman Mangusin. And gumulong yung proseso, naunahan, sabi nga ni Norman Mangusin, naunahan lang daw siya kasi meron din pong kinakaharap na kasong kriminal. On the other hand, si Makagago, sinampa naman po nitong si Norman Mangusin. Ito po yung ilan sa mga video ha. Gamitin po natin yung mga sinend na link sa atin kasi baka sabihin nyo, nakikisaw-saw lang ako dito. May mga nagre-request po privately na talakayin po natin ito. Ito, kumakain si Norman Mangusin. Kumakain po siya. Naka-live pa siya kanina. Viewers yan. Kaya mo, sila naman nagsasuffer, hindi naman tayo. Diba? Ganun siya lang yan. Ganun lang. Ay, sige na, babay. Anak ng teteng. Akalain mo, mga tol, natatawa lang ako sa sarili ko ngayon kasi hindi ko akalain na makikisaw-saw pa ako dito sa issue na ito. Actually, kung gugustuhin ko, matagal na ito sa pagitan ni Makagago sa ni Norman Mangusin eh. Pero kasi may mga kaibigan pa rin naman ako na nire-respeto ko at patuloy na naniniwala sa sinasabi nilang kabutihan ni Norman Mangusin. Kaya nangako ako na simula noong bumaklas ako dito kay Norman Mangusin, never ko na po sana itong i-content. No? At natupad naman yon for so many years. Never kong kinontent itong si Norman Mangusin kung ano man yung mga kinapapalooban niya na mga kontrobersiya, hindi na po ako sumasaw dyan. Out of respect doon sa mga kaibigan na patuloy na naniniwala sa kanya. Kaso lang, syempre sa puntong ito,
kailangan din po nating pagbigyan yung ilan po nating mga kakilala na nagpa-private message sa atin na ang dahilan naman nila ay ilan sa mga kakilala nila personally ang nabiktima sa panggogoyo nito pong si Norman Mangusin. Kaya sige, pagbigyan din natin na sa pamamagitan po ng paglalahad nito pong mga pinag-uusapan natin ngayon, sana makarating sa ilan pang mga naniniwala sa kanya na mukhang mali kayo sa pagkakakilala dito kay Norman Mangusin o aka Francis Leo Marcos. Kasi ang dami na pong mga pruwebang inilalabas, partikular nitong si Makagago. Nanonood ako, to be honest with you. Nanonood ako pero hindi ko lang tinatalakay dito sa ating platform. Na may mga nagpapahatid kay Makagago ng mga mensahe na sila po ay naging biktima ng mga panloloko nitong si Norman Mangusin. At sa puntong iyon, siguro dapat malaman iyon ng publiko. Maaaring yung iba kasi hindi nakapalo kay Makagago, hindi nila alam kung ano ang mga content ni Makagago. At dapat malaman din ng publiko in general kung ano ba talaga ang buhay nitong si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. At dahil nga po sa away po ng dalawa, eto na po, yung reklamo ni Makagago ay nagresulta po sa pag-aresto sa kanya kanina. Naka-live pa po ito. Itong si Norman Mangusin habang inaaresto po ng ating kapulisan. And very special ito mga tol ha. Biruin ninyo, unjust vexation and cyber libel. Alam nyo kung sino ang umaresto sa kanya? Batang-batang pulis pero lieutenant colonel ang rango. No? Nung ako'y pulis pa, pag kami nagse-serve ng warrant, may mga case pa nga ng murder homicide eh. Hindi namin kasama official namin eh. Pero ito ay unjust vexation lamang at saka cyber libel kasi kilalang personalidad si Makagago eh. Kaya marahil isa rin punto yon, tapos sinakyan pa ni Commissioner Kalinisan. O kaya tutuloy na pala ni Norman Mangusin. Dami-dam, boss idol kita, magaling ka mag-terno. Oh, parehas pangit ang mukha mo, sabi niya. Shoutout sa 8,000 na nanonood. Isa na kasi, alam na, ginagamit ng pagkatao niya. Kawawan. Ano to? Kanibusala. Pero may angas pa rin si Norman Mangusin eh, no? Nung lumapit po sa kanya yung pulis eh. Bakit? May mga pagganong-ganong pa siya. Ayan yan. Eto, papalapit na yung mga pulis dito eh. Ito, kuha mismo sa camera niya habang naka-live. Merong kuha yung mismong mga pulis during the implementation of warrant of arrest. Morning. Yan. Dito hindi nakikita yung pulis eh kasi live stream niya to, no? Ayan na. Okay. Isasave lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? Ayan, pinatay niya na yung kanyang camera. Puntahan natin yung page ni Commissioner Ralph Kalinisan. Ito tayo. Ito po yung oras kung saan isang lieutenant colonel, kung hindi ako nagkakamali sa pagtingin ko sa ranggo, ang nag-serve ng warrant of arrest at bumasa ng kanyang karapatan. So. Yan. Bakit ayaw? Sarap pa ng kain ni Norman Mangusin eh. Nakikita nyo mga tol, batang-bata yung lieutenant colonel, oh. Ganito ka-special. I do not know kung si Norman Mangusin ba, which is hindi naman high-profile criminal, o ganito ka-special si Makagago kasi siya yung nagsampa ng reklamo eh.
para isang lieutenant colonel ang talagang tumutok dito at ito pa, nanonood pa si Commissioner Kalinisan. Ako kasi naging critical ako kay Commissioner Kalinisan mga tol dahil nga po sa ang paniniwala ko isa yan sa mga dahilan kung bakit naalis bilang Chief PNP si General Nicolas Torre III. Kaya nawala po bilib ko sa tao na yan eh. Kaya dito, kinocongratulate natin ang ating kapulisan sa mabilis na aksyon sa pag-implement ng search ng warrant of arrest dito kay Norman Mangusin. Pero sana naman, sa pangunguna ng Napolcom Biseo po na itong si Attorney Ralph Kalinisan, mas marami pong mga kriminal ngayon ang naaakusahan nga ng samot-saring paglabag sa batas ang takas pugante sa batas. Baka sana mas matutukan ninyo yun. Kasi mas matutuwa ang taong bayan eh. Kung katulad ni Atong Ang na sinasabi mong kinausap ka, sila yung ihaharap nyo dito. No? Sana kapag ka dumating yung punto na si Gerald Bantag ang mahuli ninyo, sana kapag ka dumating ang punto na si Atong Ang mahuli ninyo, si Harry Roque, ito pong si sino pa, Saldico at iba pa, yung posas nakalagay din sa likod. Kasi parang ang nangyayari mga tol, eto di ko pinagtatanggol si Norman Mangusin, nagiging critical lang ako dito kay Attorney Ralph Kalinisan. Alam niyo naman yung pinaguhugutan ko. Siguro hindi naman kayo nakakalimot na sa aking palagay, si Kalinisan ang isa sa mga dahilan kung bakit naalis bilang hepe ng pambansang pulisya si General Nicolas Torre III. O ito po, yung kanilang pag-aresto kanina kay Norman Mangusin. Ito po ba si Ay, by the way, baka magkalimutan tayo Ang confirmation of charges hearing ni Rodrigo Duterte ay mamaya na pong 5:30, no? Ito po. Naka-schedule na po 'yan sa ICC 5:25, 7 PM, saka 9:25 PM. Siguro baka magdire-diretso na tayo dito kung sakasakali. Kung sipagin tayo. Ngayon, tuloy po tayo rito. Si Casper. Si Casper tulala. Yung laging katabi niya, yung kanang kamay niya. Akala nyo, hindi ako tutok dito. Hindi ko lang pinag-uusapan sa channel natin. Hindi ko po kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Lema? Yes, ako. Kayo ay aming inaaris po sa visa ng parang arrest violation ng RTC Branch 294 para niya City for violation of unjust fixation under Article 287 revised penal code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay o magawa sa walang bigo, kung ano na lang yung sabihin ay maaaring pagpapuro natin sa inyo. Sana mahugman, kayo rin ay may karapatan, kumuha ng sarili ng abogado. At kung wala pa yung sarili ng abogado, kayo po ay pagkakaroon ng libre ng gobyerno. Kumuha ng sarili ng doktor, na magsusuri ng inyong department, ano yung karapatan. Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor. At kung wala po kayo na kayo, takuluban po kayo ng libre. Din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan po. Okay po. Kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Unjust fixation daw sa Parañaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa inyo po. Sasama ko, hindi ko natatapos yung pagkain ko. Ang nila ako,
Pwede ba ano? Kasama na lang ako, bro. Huwag mo na ako ipaliyan. Hindi, kailangan ko kasi may procedure mo tayo, sir. Ako na hinapan mo. Bilan nyo na ako ito. Ayan po Yan po yung naging kaganapan ng pag-aresto kanina kay Norman Mangusin. Pero ang concern lang natin dito mga tol, hindi lang naman itong issue ng kasong kinakaharap ni Norman Mangusin eh. Ano? Ang mas hinahanap natin dito kay Atty. Ralph Calinisan at sa ating kapulisan, yung mga high profile na akusado sana. No? Nagtataka nga ako bakit ang Napolcom masyadong natutukan ang issue na ito to the extent na sa kasong unjust vexation at cyber libel, ang posas nung taong nakakulong, inaresto ay nasa likod, samantala kadalasan hindi naman natin nakikita yan. No? Kadalasan may mga kasong murder pa nga, which is tama naman ito. No? Pero ang nakikita ko kasi dito, parang nagkakaroon ng double standard application ng ating otoridad. Porket po ba ang nagrereklamo dito kay Norman Mangusin ay si Makagago na isang kilalang influencer, mayaman, malapit sa mga politiko at mga taong gobyerno, ganito naging pagtrato. No? To the extent na ang mismong pinuno ng Napolcom ang nagbigay pa ng platform para po sa isang press conference kung saan ang akusado at ang inaakusahan para lamang sa kasong unjust vexation and cyber libel ay nagkakasagutan pa. No? Ito po yun eh. Oh. Nagkakasagutan pa dito. Hanggang sa nilait-lait ni Makagago si Norman Mangusin, kasama ang asawa niya, nag-dirty finger kay Norman Mangusin, at si Norman Mangusin naman, sumasagot. No, hindi maganda ito sa totoo lang mga tol eh. Kung tutuusin, no, kung ako lang po ang masusunod, kung ako lang ang nasa taas at may pagkakataon i-reprimand kung sino man, pagsasabihan ko itong Napolcom. Tama naman si Ramon Tulfo sa punto na ito eh. 'Di ba? Ano ang sabi ni Ramon Tulfo? Oh. Bakit pa pinatulan ang taong siraulo? Alam naman yung loko-loko yan. Wala na ba kayong magawa? Ang pumapatol sa loko-loko ay mas loko-loko. Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos iniharap sa media sa Camp Crame matapos arestuhin sa kasong unjust vexation. 'Di ba? Para tuloy ang nangyayari, napupulaan patuloy katulad ng ginagawa natin ngayon ng ating otoridad. Imbis na ang binabandera ng Napolcom ng ating kapulisan, yung mga high-profile accused, eto tayo nandito sa kasong unjust vexation sa pagitan ng dalawang vlogger na kung tutuusin, hindi na kailangan maging headline. Di ba? Ngayon, ang sasabihin ninyo, hindi kailangan malaman ng publiko kasi manggagatyo itong si Norman Mangusin. Ang problema nga, hindi naman yun yung kaso. Panagutan ni Norman Mangusin yung kanyang mga kabalusubasan na ginagawa sa di umano kay Makagago sa asawa nito at sa magulang nito. Pero mas hinihiling natin sa ating mga otoridad na galaw-galaw, lalo kay Gerald Bantag. Tama ba mga tol? Si Gerald Bantag, etong si Atty. Ralph Calinisan, nung hindi pa nilalabasan ng warrant of arrest, itong si Atong Ang, salita ng salita noon, na meron daw kumakausap sa kanya at inaareglo yung mga pulis, hindi niya naman kayang pangalanan. Tapos nung merong warrant of arrest si Atong Ang, saka sumausaw sa issue at sinasabing si Atong Ang daw yung kumausap sa kanya para aregluhin yung mga pulis na sangkot sa missing Sabongeros. You see mga tol? Pagka maliit na tao ba? Kasi maliit na tao lang naman itong si Norman Mangusin, hindi naman tumayaman eh.
Hindi ko nga alam kung saan kukuha ito ngayon ng pangpiyansa niya. Kung payamanan ng pag-uusapan, di hamak na mas mayamang si makagago dito. Oh, pagka maliit na tao ba, kaya tuloy na bibigay ng comparison eh. Kapag ka maliit na tao ba at walang impluwensya, mabilis na uhuli. Kapag ka mga high profile accused, pahirapan mahuli katulad ni Gerald Bantag, ni Harry Roque, ni Saldico, at kung sino-sino pa na mga nagtatago sa batas. Oh, yun ang punto natin dito mga tol. Hindi para suportahan itong si Norman Mangusin, kung hindi ipamulat sa ating mga manunood na I believe sa aking opinion, masyadong umeepal dito ang ating otoridad. Alam nyo na kung sino nangunguna. Si Ralph Calinisan. Di pa rin ako makamove on, ano? Ano? Ha? Uulitin ko, di kasi ako makamove on eh. Hindi ko matanggap hanggang sa ngayon sa totoo lang na ganun kadali tinanggal bilang Chief PNP. Ito pong si General Nicolas Torre III. At sa paniniwala ko, bahagi itong si Ralph Calinisan kung bakit naalis itong si General Torre. Anyway, wala na tayong magagawa doon. Pero nahalungkat ko ulit yung nakaraan dahil sa mga ganitong sitwasyon. Di ba? Ngayon, may valid question. Yung mga supporter ngayon ni Norman Mangusin, sinasabi, unjust vexation, cyber libel sa pagitan ng dalawang taong nagtatalo. Pero kung ibandera, itong si Norman Mangusin, parang gumawa ng heinous crime. No? Kaya nga isa yan sa tanong niya eh. Kanina eh. During sa press conference ng Napolcom, nag-iingay siya. Sinasabi niya, bakit kailangan ibandera siya? Bakit kailangan ganito karami ang media? Samantala ang kasong kanyang kinakaharap ay unjust vexation at saka cyber libel na ipinail ng isang pribadong individual o public personality. Kayo na ang humusga mga tol. No, hindi tayo masyadong mag-dwell dito ng matagal kasi hanggat maaari nga ayoko nang patulan tong issue na ito eh. Mas focus ako kung ano ang mga kinakaharap na kontrobersiya ng mga Duterte. At ngayon, gumagawa sila ng kung ano-anong issue para i-divert ang attention ng public. Katulad po nung ginawa nilang press conference kanina, kung saan pinagbibintangan ng mga nagpapakilalang witness na sila po ay nagdala ng bilyong-bilyong pera sa bahay mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dinamay din si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya sabi ni Trillanes, I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any other purpose. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. I will be filing cyber libel cases against Levy Baligod, Mike Defensor, Jason Sa, the 18 ex-soldiers, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. This is not new to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo. Yan yung issue. Pero, salamat kay Norman Mangusin. Bakit mga tol? Bakit tayo dapat magpasalamat kay Norman Mangusin? Kasi, dahil kay Norman Mangusin, yung katarantaduhan ng mga sinungaling na tao, ng mga Duterte supporter, hindi masyadong pumatok sa balita. Mas pumatok sa balita itong pagkakaaresto kay Norman Mangusin. Bakit unavailable na ito? Dinilit ng DCRH. Dinilit ng DCRH yung post nila na kina-question nitong si Norman Mangusin. Pero dito tayo sa isa. May mga nag-send sa atin eh. Dahil dito kay Norman Mangusin, palpak na naman ang publicity ng mga nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mas viral ito eh. Panoorin nyo sa ibang mga vlogger. Ang dami-daming nanonood kasi si Norman Mangusin ang topic. Nahirapan na live. Ang tawa ako eh. Habang nag-live siya, ina-arrest ko siya.
Nasa Sheraton siya. Ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Kaso lang, Attorney Ralph Calinisan, parang hindi bagay sa level ninyo eh. Yun ang punto natin dito eh. Ang taas-taas ng katungkulan ninyo, sumasawsaw kayo sa issue na ito sa pagitan ng dalawang vlogger. Di ba? Nakukuha niyo yung punto natin doon, mga tol. Mas matutuwa kami sa iyo, Attorney Ralph Calinisan, kung ikaw ay nakaupo dyan, tapos ang nasa likod mo, si Gerald Bantag. O kaya ang nasa likod mo, si Saldico, o kaya itong sino ba yung isang akusado? Harry Roque, no? O kaya yung mga kasabwat sa flood control project na sana kapag ka na-aresto, kaya nyo ring gawin yung mga ganitong pagbabandera, no? Alam niyo mga tol, ito real talk tayo. Sino gusto ninyo? Hindi ko kinakampihan si Norman Mangusin. Pero sino ang gusto nyong ibandera ng ating otoridad? Yung mga balasubas na sangkot sa flood control project? O itong si Norman Mangusin? Pakisagot nyo nga mga tol. Comment kayo. Bakit kay Bong Revilla hindi nagawa yung ganito? Samantala parehas lang silang akusado. Parehas pa lamang silang pinagbibintangan. Ang akusasyon kay Bong Revilla, 92.8 billion pesos malversation of public funds through falsification of public documents. Bakit hindi binandera ng ganito si Senator Ramon Revilla? Yun ang problema. Di ba? Tapos very proud pa dito si Attorney Ralph Calinisan na para bang high profile yung kanilang inaresto. Yung lahat ng address niya, nakalagay sa lahat ng dokumento niya, LTO man yan, take it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Ayan, alam na natin yan eh. Di ba? Kaya, biruin ninyo mga tol, look at this. Ang mga nakaupo ang tataas ng katungkulan. May general, 2-star general. Siyempre, Napolcom Commissioner Executive Officer. Pinuno ng Napolcom. Siya yung Chief Executive Officer, kumbaga sa kumpanya. Kaya yung mismong CIDG Director, uupo talaga rito. Which is, para sa akin, pang-aabala na ito sa talagang mas tinututukan ng CIDG. Hindi na lang ipagkatiwala ito sa mga patrolman, mga korporal. Ako nga, ranggo ko dati, korporal lang. Murder cases pa yung sineserve namin na mga warrant of arrest O kaya, robbery with homicide. Pero walang ganitong publicity. Hindi. Pasensya na kayo kasi alam niyo naman yung pinaguhugutan ko no? Ganun talaga. Anyways, shout out po sa inyong lahat mga tol. At sana, yun lang ang request natin. Sana sa susunod, instead na mga ganitong uri ng akusado ang binabandera ng ating otoridad, ang ibandera nila yung mga balasubas sa flood control project. No, regardless kung sino 'yan, basta may ebidensya. Sige, ibandera ninyo. Pagka sila ba dahil mayaman, dahil maraming abogado, di nyo kayang gawin yung ginagawa nyo katulad dito kay Norman Mangusin. Di ba? Nakukuha ninyo. Unjust vexation, cyber libel, ang posas nasa likod. Ay, nako. Magantay na lamang tayo, no? Mamaya pa 5:30 ang confirmation of charges hearing ni Rodrigo Duterte. Sa ngayon, pansamantala na lamang muna tayong mag-end stream mga tol. Maraming salamat. At least napagbigyan ko na. Kung nanonood ka, eto na, tinalakay ko na yung request mo. Salamat sa mga link na sinend mo. Shout out po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Tandaan po natin yan. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.